Maayong adlaw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa panibagong episode ng More Stories. Ako po si Bettina Briones. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo. May sumigaw sa labas ng bahay nila. Sunod-sunod na putok ng baril. At kasunod nun, sigawan na. Binaril si Ken. Parang gumuho ang mundo ko, Bettina. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo. Hindi ko alam kung paano ako nakahinga. Ang alam ko lang, kailangan ko na siyang puntahan. Dear Bettina, ako po si Leia, 34 years old, isang rakiterang nanay ng 2 anak. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Sa dami ng pinagdaanan na parang minsan kahit ako napapaisip kung paano ko pa kinakaya. Lumaki po ako na si mama lang ang kasama ko. Wala akong tatay na nakilala. Wala akong tinatawag na kumpletong pamilya. Bata pa lang po ako, sanay na akong may kulang. Sanay na akong may hinahanap na hindi ko maipaliwanag. Kaya siguro nung nagkaisip na ako, yun lang talaga yung pangarap ko. Hindi pera, hindi marangyang buhay, kundi gusto ko lang ng simpleng pamilya. Yung may nanay, may tatay, may anak. Yung sabay-sabay na kumakain. Yung hindi mo kailangan magpanggap na okay ka lang kahit hindi. Hanggang sa nakilala ko siya, ang unang boyfriend ko. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Mark. Actually, matagal ko na siyang kilala. Kapitbahay lang namin siya. Pareho kami ng mga kaibigan at halos araw-araw nakikita. Nagsimula lang sa asaran, kulitan, hanggang sa naging kami nung high school. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag pero siya yung tipo ng lalaki na madaling mahalin. Masayahin, palabiro, at marunong magpatawa. Kahit na ang dami-dami mong iniisip, sa kanya ko unang naramdaman na may taong pipili sa akin. Kaya minahal ko siya, Bettina. Minahal ko siya ng buong buo. Nung nag-college kami, nagkahiwalay kami. Iba na kasi yung takbo ng buhay. Iba na ang priorities. Masakit, pero kailangan kong tanggapin. Akala ko hanggang doon na lang talaga. Pero hindi pala. Dahil after ilang taon, nagkabalikan kami. At doon nagsimula ulit ang lahat. 21 years old ako nung time na yon. Bata pa. Pero akala ko handa na ako sa lahat. Nung nalaman ko na buntis ako, masaya kaming dalawa. Pero bilang babae, ramdam ko na parang itong lalaking ito na nasa tabi ko ay hindi pa talaga handa. Parang napipilitan lang siya. Pinili kong maniwala na magiging okay din ang lahat. Nag-live-in kami. Akala ko doon magsisimula yung pamilyang matagal ko nang pinapangarap. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nakikita yung mga bagay na pilit kong binapaliwala. Kahit buntis na ako, lagi siyang may kachat. Laging may tinatago. May mga oras na parang wala siyang pakialam kung ano yung nararamdaman ko. Kung may masakit ba sa akin, kung nagugutom ba ako, dinededman niya lang. At ako, tinitiis ko yun. Kasi ang sabi ko sa sarili ko, para to sa pamilya, para to sa anak ko. Hanggang sa dumating yung araw na nanganak na ako, Bettina. Akala ko, yun na yung moment na magbabago siya, na marirealize niya na tatay na talaga siya, na may pamilya na siyang dapat unahin. Pero habang nasa ospital ako, nawawala siya sa tabi ko. Yun pala, may katawag siya sa labas. Doon ko unang naramdaman na parang ako lang pala yung lumalaban. Ako lang ang may gusto ng pamilyang to. Pero kahit gano'n, hindi pa rin ako umalis kasi mahal ko siya, Bettina. At mas higit sa lahat, ayokong maranasan ng anak ko yung naranasan ko. Ang lumaki na walang tatay. Kahit ako na yung nawawala sa sarili ko, pinili kong manatili.
Hanggang sa hindi ko na namalayan, yung pagmamahal ko sa kanya unti-unti na palang nauubos. Kasabay ng bawat sakit na binibigay niya sa akin. Paglabas ng kwarto, nanginginig pa yung katawan ko. Hindi ko alam kung dahil ba to sa galit na nangingibabaw o mas matimbang yung sakit. Pero alam ko, Bettina, hindi na ako pwedeng manahimik. Nakita kita. Yun agad yung bumungad sa kanya. Natigilan siya. Pero mabilis siyang nakabawi, Bettina. Anong nakita mo? Sagot niya sa akin. Parang wala lang. Sumagot siyang normal, komportable. Dumaan ka sa harap ko, nakasakay sa motor mo, may angkas na babae, nakayakap sa'yo. Tapos biglang nag-iba yung mukha niya, Bettina. Anong sinasabi mo? Nasa duty ako. Hindi ako umalis. Sobrang kapal, di ba? Huwag mo akong lokohin, ang sabi ko. Halos pabulong pero gigil na gigil. Ang sabi ko pa, pinuntahan kita sa trabaho mo. Nakita ko yung logbook, 5:30 p.m. Naka-out ka na. Biglang natahimik. Yung tipong nahuli mo na pero ayaw pa rin umamin. Sinungaling ka. Bigla niyang sigaw sa akin, Bettina. Di ba ikaw to hindi nagre-reply? Baka may kachat ka ng iba dyan. Parang ako pa yung may kasalanan, Bettina. Natawa ko pero yung tawa ko may halo ng iyak. Kasi sobra ako nang gigigil. Ako pa talaga, ang sabi ko sa kanya. Ako pa yung manloloko? Ikaw tong... Hindi ko pa natapos, bigla siyang umabante. Akala ko sasaktan niya ako. Nakita ko yung kamay niya, Bettina, na parang susuntok na. Pero natigilan siya. Nandun kasi si Mama. Magsalita ka ng maayos, sigaw ni Mama. Huwag mo siyang gagalawin. Huminga siya ng malalim, pero galit na galit pa rin. Akin na nga yung cellphone mo. Tapos tiningnan niya ako na parang gusto niya na akong patayin. Ang sabi niya, tingnan natin kung wala kang kausap na iba, kung wala kang kachat. Akin na. Alam mo yung time na yon, hawak ko yung cellphone ko, Bettina. Mahigpit na mahigpit. Ayokong ibigay sa kanya. Para saan pa? Wala siyang karapatan. Siya na tong nagloko. Siya pa tong nagagalit. Doon na siya lalong nagalit sa akin. Inagaw niya yung cellphone ko. Nag-agawan kami. Sigaw siya ng sigaw. Bitawan mo. Akin na. Ako naman, pilit kong inaagaw sa kanya. Sobrang galit at takot ko, kinagat ko yung braso niya. Ramdam ko pa hanggang ngayon, Bettina. Yung lasa ng dugo, yung panginginig ng katawan ko habang ginagawa ko yun. Napaatras siya. Tingnan mong ginawa mo. Sigaw niya. Paliw ka na talaga. Grabe yung hingal ko that time. Umiiyak ako. Sobrang nanginginig. Kikil na kikil. Ang nasabi ko lang ay, pagod na ako. Pagod na pagod na pagod na ako sa'yo. Pero hindi pa rin siya tumigil, Bettina. Lagi niya pa rin sinasabing sinungaling daw ako at sinisigaw niya ng paulit-ulit na ako yung may kabit. Tumingin ako sa kanya, diretso sa mata. Malinaw sa akin ang lahat. Alam kong nakita ko at sapat na yun. Biglang tahimik ng paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay malakas na buhos ng ulan sa labas. Alam mo, kung may mali man ako, yun yung hinayaan kitang gawin lahat to sa akin. Ang sabi ko sa kanya. Wala siyang nasabi. Kinuha niya yung gamit niya na nakalagay na sa labas. Padabog siyang umalis at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, Bettina, naiwan na naman ako. Pero hindi na ako takot ngayon dahil nandiyan si Mama. Lumapit siya sa akin. Niyakap niya ako ng maigpit. Ang sabi niya, "Anak, tama na." Doon na ulit ako umiyak. Pero iba na yung iyak ko ngayon.
Hindi na dahil nasasaktan ako, kundi dahil sa wakas pinili ko na rin ang sarili ko. Kinabukasan akala ko tapos na. Akala ko yung pag-alis niya kagabi, yun na yun. Pero mali ako. Umaga pa lang may kumakatok na agad sa pintuan. Pagbukas ko, nandoon ang magulang niya. Pagbukas ni Mama, nandoon ang mga magulang niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nung nakita ko sila. Halo-halo na eh. Yung kaba, yung galit, yung pagod. Sabi nila, pwede ba naming makausap si Leia? Tahimik lang ako nakaupo sa gilid pero rinig ko ang lahat. Sabi ni Mama, anak, lumabas ka muna. Lumabas ako, humarap ako sa kanila. Hindi na ako yung dating Leia na tahimik lang dahil pagod na ako. Leia, sabi ng mama niya, ayusin na lang natin to. Aminin mo na lang na nagkamali ka para matapos na. Parang may kumurot sa dibdib ko, Bettina. Ano pong aaminin ko? Sabi ko sa kanila. Nanginginig ako pero pilit akong nagpapakatatag. Sabi niya, aminin mo na lang na ikaw yung may kasalanan, na ikaw talaga yung may kausap na iba, para magkaayos na kayo. Parang biglang uminit yung ulo ko, Bettina. Pero ngumiti ako, sabay sabing, kahit po anong gawin ko, hindi ko kayang aminin ang kasinungalingan. Tumahimik sila sandali, pero bago pa ako makapagsalita ulit, si Mama ko nang nagsalita. Tumayo siya at lumapit. At doon ko nakita yung tapang niya bilang ina. Alam niyo po, hindi niyo alam kung anong ginawa ng anak niyo sa anak ko. Hindi niyo alam kung ilang beses siyang sinaktan. Hindi niyo alam kung anong klaseng buhay yung tiniis niya dahil sa anak niyo. Napayuko ako, Bettina. Ngayon lang may nagsalita para sa akin ng ganito. Magulang kayo, oo. Kaya naiintindihan ko kung bakit kinakampihan niyo yung anak niyo. Pero huwag niyo ipilit na magkaayos sila. Tumingin siya sa kanila. Diretso. Kahit po ako, hindi ako papayag na magkaayos sila ulit. Ramdam na ramdam ko yung bigat sa bawat salita ni Mama. Ang sabi niya pa, maawa naman kayo. Kahit sa apo niyo na lang. Kung gusto niyong tumulong, ayusin na lang natin kung paano suportahan yung bata. Pero wag niyo pong ibabalik sa anak ko yung umpiyanong pinanggalingan niya. At hindi na nakaimik ang magulang ng ex ko. Tahimik. Hindi bang walang makapagsalita kasi alam nilang may katotohanan lahat ng sinasabi ni Mama. Pero hindi pa rin sila pumayag agad. Nararamdaman ko, hindi nila ako gusto. Matagal ko nang alam yun. May mga naririnig akong kwento na palamunin lang daw ako ng anak nila na hindi ako sapat. Ang hindi nila alam, Bettina, anak nilang binuhay ko. At hindi lang yun. May nirereto pa silang ibang babae sa kanya. Sila pa mismo nagbigay ng number. Pero hindi na ako nagsalita. Hindi na ako lumaban pa. Kasi sa totoo lang tapos na eh. Ang sabi ko na lang, kung may mali man po ako, yun yung hinayaan ko yung anak niyong gawin lahat sa akin yun. At doon na nagtapos ang lahat. Wala nang sumagot. Wala na talagang balikan ba. Umalis sila na hindi man lang nagsasorry. Okay lang sa akin yun. Ang kapalit naman, katahimikan at kalayaan ng pamilya ko. Lumapit sa akin si Mama ulit. Hinawakan niya yung kamay ko. Sabi niya, Leia, uwi na lang tayo sa lugar natin. Magsimula tayo ulit. At sa pagkakataong yun, Bettina, kahit wasak na wasak ako, may konting peace akong naramdaman. Kasi sa wakas, wala na yung taong matagal nang sumisira sa akin. Lumipas sa mga buwan, unti-unti kong binuulit yung sarili ko. Hindi naman po ganun kadali. Sobrang hirap actually, lalo at may anak na. May mga gabi pa rin na bigla na lang akong nagigising, hinihinga, na parang may humahawak pa rin sa leeg ko. Parang sinasakal pa rin ako. May mga araw na kahit simpleng tunog lang, napapailing ako, napapaatras. Andun pa rin yung takot. Pero kailangan kong tumayo. May anak akong umaasa sa akin. Kaya kumayod ako ulit, nagtrabaho, nag-sideline. Kahit pagod na ako, tuloy lang.
Kasi sa bawat pagod ko, may dahilan. Hanggang sa dumating in 2016. Hindi ko inaasahan na may darating pa palang tao sa buhay ko. Si Ken. Nakilala ko siya sa trabaho lang din po sa isang massage spa kung saan ako nagsa-sideline. Isa siyang regular customer. Client ko lang siya. Tahimik, magalang, hindi tulad ng iba na sobrang bastos at mapilit. Si Ken marunong siyang rumespeto, marunong makinig. Hanggang sa napapadalas na yung usapan namin. Minsan, habang break, nagkakwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay, sa pamilya, sa mga pangarap na hindi natuloy. At doon ko napansin, ang gaan pala sa pakiramdam na may kausap ako na nakakaintindi talaga sa akin. Nawala yung takot ko, yung kaba ko dahil sa kanya. Parang sa unang pagkakataon, hindi ko kailangan mag-ingat sa bawat galaw ko. Tinanong niya ako kung single ba daw ako. Oo naman yung sagot ko. Pero dinugtungan ko agad ng may anak na ako. Ngumiti lang siya. Ang sabi niya ay, okay lang. Simple lang yung sagot niya, Bettina. Pero para sa akin, sobrang malaking bagay yun. Kasi hindi lahat kayang tanggapin ng isang tulad ko. Unti-unting naging kami. Walang sapilitan, walang madramang usapan. Parang kusa lang na nangyari. Pinakilala niya ako sa pamilya niya. At ako rin. Pinakilala ko siya, kina mama at sa anak ko. Tinanggap nila siya. At sa puso ko, unti-unti akong naniwala ulit na baka may pag-asa pa pala. May mga gabi na magkakasama kami. Simpleng kwentuhan lang pero ang saya-saya na. Walang sigawan, walang sakitan, walang takutan. Normal lang, tahimik, masaya. Hanggang isang gabi, nagkayayaan kami. Nag-inuman, naging masaya yung kwentuhan. Hanggang sa hindi na namin namalayan, may nangyayari na pala sa amin. Hindi ko pa nagsisihan yun. Kasi sa pagkakataong yun, naramdaman ko. Minahal ako ng maayos. Tumuloy-tuloy yung araw, tumuloy yung relasyon namin. At sa loob ng ilang buwan, akala ko ito na. Ito na yung kwento na matagal kong hinihintay. Pero ang hindi ko alam, may kwento palang hindi sinasabi sa akin. May lihim palang unti-unting mabubuksan. Hanggang sa tuluyan itong baguhin ang buhay ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Basta ang alam ko, masaya kami. Pero may mga bagay pala na kahit gaano mo kagustong manatiling tahimik at masaya, darating at darating sa buhay mo na isang araw may balitang magbabago ng lahat. Namatay ang kuya ni Ken. Pinatay. Pinaril. Hindi ko agad naintindihan kung bakit. Kahit si Ken hindi niya alam. Ayaw magkwento ng mga magulang niya. Parang may tinatago po sila. Pero ramdam kong may mali. May bumabagabag sa loob ko. Ilang araw lumipas. Linggo, akala ko okay na, natapos na. Pero isang gabi, may sumigaw sa labas ng bahay nila. Sunod-sunod na putok ng baril. At kasunod nun, sigawan. Binaril si Ken. Parang gumuho ang mundo ko. Nanginig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo. Ang alam ko lang kailangan ko nang pumunta. Nagpasama ako kay mama at halos hindi ko na maramdaman yung sarili ko habang papunta kami sa ospital. Pagdating namin doon, nakita ko siya. Nakahiga, punong-puno ng dugo, Bettina. Ang sabi ng doktor, sa mukha tumama at lumusot sa batok. Critical si Ken. Parang may sumaksak sa dibdib ko. Parang naramdaman ko yung baril. Umiyak lang ako at hindi ko mapigilan. Nagdarasal ako, Bettina. Alam kong nararamdaman ako ni Ken. Natakot ako hindi para sa sarili ko kundi para sa kanya. At para sa batang hindi pa niya alam na darating. Oo, Bettina. 2 buwan na akong buntis nun. Hindi ko pa nasasabi sa kanya at hindi ko pa nasasabi na magiging tatay siya. Hindi ko alam kung kailan ko sasabihin o kung aabot pa ba ako.
Lumapit sa akin ang mga magulang niya at dun ko lang nalaman ng lahat. May alitan daw. May kaaway yung pamilya nila. Rido ang tawag dito. Clan war. Half Islam si Ken. At yung nangyayari sa kanila, hindi basta-basta. Kasi buong pamilya yung nadadamay. 2 na sa anak nila ang pinatay at posibleng hindi pa doon matatapos. Nanginginig ako habang naririnig ko lahat ng yun. Hindi lang pala sakit ang kaharap ko, kundi panganib. Pero wala na akong pakialam. Ang iniisip ko lang si Ken. Kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang malaman na may dahilan pa para lumaban siya. Ilang araw siyang walang malay hanggang sa isang himala. Nagising siya, mahina, hirap magsalita pero nagising siya, Bettina. Lumapit ako agad, hinawakan ko yung kamay niya. Ken, umiiyak na naman ako. Tumingin siya sa akin at dun ko sinabi sa kanya, may gift ako sa'yo. Huminga ako ng malalim. 2 buwan na akong buntis. Nakita ko kung paano nanlaki ang mata ni Ken. Unti-unti siyang napangiti at sabay nun, umiyak siya. Mahina niyang sinabi sa akin na, kaya pala binuhay pa ako. May surprise pala para sa akin. At doon ako tuluyan na iyak. Akala ko yun na yun. Akala ko yun na yung simula ng bagong buhay. Akala ko ibinigay na ulit sa akin ng Diyos yung pamilyang matagal ko nang hinihintay. Pero mali na naman ako. Isang linggo lang ang binigay sa amin. Nagkaroon ng impeksyon. At unti-unti nawala siya. Nandun ako nung narinig ko yung tunog. Yung flatline. Yung tunog na hindi mo makakalimutan buong buhay mo. Sabi sa akin, Ma'am, lumabas po muna kayo kasi buntis kayo. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas. Hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat. Ang alam ko lang wala na si Ken. Wala na ulit. Parang inuulit ng buhay sa akin yung sakit. Parang lagi na lang akong iniiwan. Napaupo na lang ako sa sahig, umiiyak, sumisigaw yung isip ko, bakit ako? Bakit palaging ako? Simula pagkabata hanggang ngayon, ako na naman yung naiwan. Hindi ko alam kung ilang araw akong parang lutang, hindi makausap. Parang gumagalaw lang ako pero wala na ako sa sarili ko, Bettina. Lahat tahimik, lahat mabigat at unti-unti kong tinanggap ang lahat. Kahit masakit. Wala na si Ken. Lumapit sa akin ang mga magulang niya. Kinausap ako. Malungkot. Sobrang lungkot nila. At nakikita ko rin na parang may takot din sa mga mukha nila. Ang sabi ay kailangan na naming umalis. Babalik na kami sa Hulo. Napatingin ako sa kanila. Bakit po? Sagot nila ay hindi naligtas dito. 2 na sa anak namin ang nawawala. Baka maubos kami. Parang may malamig na hangin na dumaan sa buong katawan ko, Bettina. Ang sabi pa niya ay, mag-iingat ka. At hanggat maaari, wag mong ipaalam kung sino ang tatay ng dinadala mo. Bigla po akong kinabahan. Hindi lang pala ako nagluluksa. Kailangan ko ring matakot. Kailangan ko ring magtago, kaya ginawa ko ang lahat. Umalis ako. Lumayo. Kasama si mama at ang panganay ko. Iniwan ko ang lahat, ang trabaho, lugar, yung mga alaala namin ni Ken. Kasi kailangan. Habang buntis ako, doon ko naramdaman yung pinakamabigat na laban ng buhay ko. Mag-isa, takot, wasak. May mga gabi kong umiiyak lang ako, hinihimas ko yung tiyan ko. Nak, kumapit ka lang ha. Kasi ako mismo, hindi ko alam kung kaya ko pa. Nagkaroon ako ng bleeding, natakot ako. Akala ko pati siya mawawala na rin sa akin. Nagpunta ako sa doktor, nanginginig. Halos hindi makahinga pero ang sabi sa akin, healthy po yung baby. Doon ako naiyak. Nagbigay sa akin yon ng konting pag-asa at doon ko na-realize. Yung baby ko lumalaban pa rin para mabuhay. Ako pa kaya? Bakit ako susuko?
doon ako nagsimulang bumangon ulit. Para sa pamilya ko. Para sa mga anak ko. Pinanganak ko siya, malusog na baby girl. Hinawakan ko siya, tinignan ko siya, at sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, nakangiti ako habang umiiyak. Kaya ko na. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko na ulit. At ngayon, nandito pa rin ako kumakayod, lumalaban. Nagpapakatatag. Single mom ulit. Pero hindi na tulad ng dati kasi ngayon, hindi na ako naghahanap ng bubuo sa akin. Bubuo sa pamilya ko. Kasi buong buo na ako. Kung ito man ang buhay na binigay sa akin ng Diyos, tatanggapin ko pa rin. Basta wag lang niyang pabayaan yung mga anak ko. Kakayanin ko lahat para sa kanila. Hanggang dito na lamang po ang inyong kamorkada, Leia. Sobra yung pinagdaanan mo sa edad mong yan, Leia. Mula doon sa pagpili ng maling tao. Actually, nagsimula ang lahat doon sa napagdaanan mo nung bata ka pa. Na lumaki kang walang tatay. Na hindi kayo pinili ng tatay mo. Tapos napili mo pa maling tao para sa unang anak. Tapos nakahanap ka ng tunay na pag-ibig pero kinuha ulit sa'yo. Pinalik ka sa pagiging single mom. Sabi, tatag mo. Unahin na muna natin doon sa tatay ng panganay mo na hindi pa tapos maging binata at hindi pinanindigan lahat. Naging mapang-abuso pa, napaka-abuser, gaslighter, lahat-lahat na, binuhos na sa kanya. Buti na lang talaga't nakaalis ka. Kasi kapag ka tumagal ka pa doon sa relasyon na meron ka sa kanya, baka mas malala pa ang nangyari. Baka nawalan na rin ng nanay yung mga anak mo. Tigil-tigilan na po natin yung thought na sayang kasi, Bettina. Sayang. Baka kasi maayos pa. Baka pwede pa. Kasi hindi na maayos kung ikaw lang ang may gusto na maging maayos ang lahat. Kitang-kita natin yung pattern at kailangan ng putulin yan. Bantayan mo ng mabuti kasi mapapansin mo, ikaw yung tipo na nagpipigay ng todo kahit na ubus ka na. Yung tipo ng tao na kahit ang dami ng red flags, naiisip mo pa rin na baka kaya pang magbago. Baka kaya ko siyang baguhin. At delikado yun. Kasi nasanay ka na magmahal ng kulang ang binibigay sa'yo. Tinatanggap mo na lang. Delikado. At alam mo kung anong mas delikado? Kapag ang motivation mo ay para punan yung kakulangan. Minsan kahit mali na, pinipilit natin gawing tama kasi kailangan may magpuno ng kulang. Kahit nasasaktan ka na, kahit disrespectful na, kahit abusive na, kumakapit ka pa rin. Kasi nga, gusto mong may mabuo. Kasi hinahabol mo yung version ng pamilya na never mong naranasan noon. So, oo, malaking factor talaga yung walang father figure, Leia. Naiintindihan ka namin doon. Kaya mas mataas yung tolerance mo sa red flags. Kasi mas takot kang mawalan kesa masaktan. Mas willing kang mag-sacrifice kahit na sobra-sobra na. Kasi deep inside, ang kalaban mo hindi lang yung partner mo eh. Yung takot mo na baka maulit-ulit yung nangyari nung bata ka pa. Na baka maiwan ka ulit mag-isa, mawalan yung mga anak mo ng tatay. So, ngayon, kailangan na mag-shift. Kailangan mong maintindihan yung buong pamilya na iniisip mo dati, hindi yun yung totoong definition ng pagkakaroon ng kumpletong pamilya. Sa totoo lang, yung bata hindi niya sinusukat kung ilan yung magulang niya. Ang sinusukat dito kung ligtas ba siya, mahal ba siya, inaalagaan ba siya, tahimik ba yung bahay, tahimik ba yung buhay, may respeto ba yung mga magulang sa isa't isa. Yun yung mas importante, diba? Kaya mas matatawag natin
buo yung pamilya. Pag may peace sa buhay at sa bahay kesa sa dalawang magulang na present ka pero laging nagsisigawan, laging may takot, laging may pananakit, laging may pang-abuso. Kasi kung ipipilit natin na manatili sa isang abusive relationship para lang tawagin buong pamilya, mas mataas yung chance na manormalize nung anak mo yung violence. Isipin niya na, ay, okay lang pala na saktan yung babae. Ay, okay lang pala talaga na, oo, nasasaktan ako. Lalo sa anak mong babae na, ay, normal pala to na sinisigawan, sinasampa, sinusuntok. Yung babae. So technically, hindi mo pinoprotektahan yung mga anak mo kapag kaganyan. Kapag pinilit mong kumpletuhin yung pamilya mo kahit na hindi na tama. Mas lalo mo silang nilalagay sa parehong cycle. So pag lumaki yan, magiging another Leia na naman yan. Diba? Natatanggapin na lang lahat ng panununtok, pananakal. So ngayon, Leia, kailangan mas maayos na version ng pamilya ang maibigay natin. Kumpleto na kayo eh. Ikaw, yung panganay mo, yung bunso mo, at yung lola nila. Ikita nila na ikaw yung nanay na lumalaban, ikaw yung provider nila, ikaw yung safe space nila. At alam kong sapat yun para sa kanila. At kung may lalaki man na dumating ulit sa buhay mo someday, pagdasal natin yan, sana yung mabait. Piliin mo yung nagmamahal ng totoo. Isipin mo yung taong dadating ulit sa buhay mo, hindi siya yung taong bubuo sa'yo. Kasi sa totoo lang, Leia, buo ka na eh. Dagdag na lang siya. Ako po si Bettina Briones. Dagang salamat. Hanggang sa muli.